Isang malaking balita po ang gumimbal sa buong crypto community dito sa Pilipinas dahil po sa bagong rulings ng SEC. At kung ano po yon, yan po ang pag-uusapan natin dito sa video nito. Pero guys, before we start, I just want to have a very big disclaimer na kung saan I just want to express my views and opinion regarding this matter. I'm not also a lawyer. I just studied finance. I just studied some sorts of corporate law, business law, yung mga securities regulations code, ganyan. Kaya naman gusto ko lang magbigay ng information, awareness, and insights sa mga kababayan po nating Pilipino na mga traders and investors. No? At hindi po nangangulugan nitong video na to na pangunahan ng SEC and other government regulatory bodies patungkol po sa bagay na ito. So sana po guys malinaw po yung disclaimer natin. So kung unang-una po mga traders, kung bibigyan po natin ng context, 'di ba? Makikita po natin, mapapansin po natin sa panahon natin ngayon na kung saan mas nagiging tighter po or mas nagiging mahigpit po ang regulations, ang mga legal frameworks pagdating po sa financial services industry or particularly ito na nga pong cryptocurrency. Ngayon, bakit po muna nila ginagawa yan for the context, no? Upang mas maging patas, upang mas maging transparent at maprotektahan yung mga traders, investors, participants, actually lahat po, no, when it comes to cryptocurrency space and transactions. Okay? So kasi alam naman po natin bakit nila ginawa yun, bakit nila hinigpitan dahil talamak po ang scams. Talamak po ang fraud when it comes to digital assets, yung mga cryptocurrencies, no? Maraming nai-scam. Kaya naman po ang SEC, no? Yan po ang gumagawa ng mga regulations, legal frameworks para po mas maprotektahan pa yung mga market participants, no? Lalong-lalo na yun nga, yung mga financial users, no? Yung mga financial consumers sa particular market and asset class na to. Okay, yun po yung aking point of view dyan. Ngayon, kung medyo lalawakan pa po natin, kasi ako po napansin ko, no, bilang isang finance practitioner, no, and influencer din, makikita po natin dito na kung saan, nagtitrade din dati ako sa stock market, kaya nga po dati, no, back in the day, meron po tayong Republic Act 8799 or also known as the Securities Regulations Code. Kumbaga, batas po yan para sa mga investments, no, dito sa Pilipinas, yung mga stocks, bonds, no, yung mga financial intermediaries, brokers, dealers, lahat na po. Okay? So meron tayong investment, no, dito sa ating local markets and securities. Okay? Now, eto recently lang po napirmahan, no, yung Republic Act 12214, okay, also known as the Capital Markets Efficiency Promotion Act, no, na naglalayong kumbaga capital market reform law, no, kumbaga ma-recalibrate, no, yung mga batas dito po sa local investments and markets po natin dito sa Pilipinas, no. So coach, no, ano yung sinasabi mo, paano yan nagko-connecta dito sa bagong memorandum, no, ng SEC? Kasi para po sa akin, kumbaga, yung mga sinabi kong batas kanina sa local investments, I mean, kung titignan mo yung structure, I mean, ganun din nila ginagawa, no? Ina-adapt nila into cryptocurrency na mga legal frameworks. Okay? So, kaya ngayon, makikita po natin na talaga nagkakaroon ng reforma, nagkakaroon po ng panibagong mga umuusbong na regulations at mga batas, no? Patungkol nga po dito sa cryptocurrency kasi grabe na po yung adoption dito sa Pilipinas upang mas maging maayos pa yung transactions, no? Yung transact, no, ng mga tao dito para nang saging syempre mas maging maayos ang market na ito. Ngayon, eto na nga po guys, no, makikita po natin dito na kung saan yung hindi siya BSP, sorry, no, yung SEC Memorandum Circular Number 4 Series of 2025. Ito na nga po yung nakikita natin ngayon, no, na kung saan ito po yung ang subject doon is the SEC rules. Okay? Patungkol po sa crypto asset service providers. Okay? So, kaya makikita po natin dito, sino ba yung mga madadamay dito, no? Or sino ba yung sakop dito sa particular memorandum circular na ito ng SEC. Okay? Nakalagay po doon, actually, lahat po matatamaan.
no? Yung mga highlight po doon, yung mga tinatawag natin, pag hindi ako may hindi ako nabanggit ano na lang po diyan, paki-research na din po kasi binasa ko yung buong memorandum circular ng SEC na yan at 11 to 12 pages siya. Okay, ngayon, to sum up, no, to summarize is that yung mga apektuhan po doon is that yung mga influencers, yung mga educators, yung mga promoters, yung mga dealers, exchanges, mga brokers, as in matatamaan po lahat, no? Kasi nga magiging bawal na po Okay? I mean, kung content creators ka, kung promoter ka, I mean, bawal mong i-content, bawal mong i-topic, no? Bawal mong i-promote, bawal mong i-advertise anything related to cryptocurrency or yung mga service providers. Okay? Even yung mga brokers, exchanges. Kasi nga, actually, sila din yung matatamaan po dyan. Okay? So for example, halimbawa lang po sa perspective ng pagiging isang content creator, no? Influencer, mga brand ambassador din po tayo sakop tayo diyan is that yun, 'di ba? Mag-iiba na lang tayo ng content, no? Kasi nga bawal mo na siyang ituro, bawal mo na siyang i-disseminate yung information kahit na gusto mo lang naman na magbigay ng information, ng awareness, ng literacy, katulad po nito, parang bawal mo nang i-topic, no? Bawal ka na magsabi ng anything related to crypto, Bitcoin. So, magiging bawal na siya. Bawal ka na mag-promote, no? Basically. Now, hindi lang po mga content creators yung mga tatamaan dyan. Kasi nga, tulad po ng sabi ko, yung mga exchanges, brokers, and dealers din po, syempre, dahil nagiging mahigpit na nga yung regulations dito po sa cryptocurrency as a whole, kumbaga yung crypto community, yun nga po, yung mga influencers, crypto communities, mga pag-giveaways, pa-airdrops, okay? Yung advertisement materials, lahat po yan magiging bawal na nga po, magiging mahigpit na. Okay? Ngayon, ito lang po yung sinasabi doon, no? Unless daw, no? Pwede naman daw mag-educate, mag-promote, unless na kung saan ikaw ay registered na parang financial advisor ka, yun lang yung nakalagay doon, no? Pero kasi mga traders, sa aking pagkakaintindi po at pagkakaunawa, financial advisor lang yung nakalagay doon. Walang specific na lisensya pa, no? Ano ba yan? Certification ba yan? License po ba yan? Registration po ba yan? Para ikaw, as a content creator, influencer, or KOL ka, ay paano ka magiging eligible, no? Na makapagturo ng ganito ulit, di ba? So kasi nga magiging bawal na siya even though or even if na gusto mo lang naman mag-educate ng mga tao, no? Patungkol nga sa cryptocurrency. So kaya again, mas magiging mahirap na po yung communication, yung information dissemination. So medyo magiging komplikado siya, no? So for example, broker ka naman, no? Dealer ka, exchange ka. Di ba minsan nagpapa-giveaways, no? Minsan nagpapa-airdrop or marketing promotions, so what, no? Magiging mahirap na yun kasi bawal na rin yung mga events daw. Okay? Eto pa lang guys, no? Yung sinasabi ko po ito ay, itong information na po ito ay nakuha ko kasi nagbasa po ako sa Bitpinas at binasa ko nga yung buong SEC, no? Memorandum Circular number 4, series of 2025, na kung saan, di ba? Marami pong damay talaga. No, marami pong sakop itong particular talagang tighter regulations na ito. Okay? So paano ka makakahikayat ng clients kung halimbawang broker ka, dealer ka, exchange ka? 'Di ba? Kung bawal magpa-event, bawal magpa-airdrop, as in bawal lahat, education, promotional materials. Paano po 'yon? 'Di ba? Paano po 'yon? Paano po natin gagawin yun? No? So, iba na lang ba tayo ng business? Iba na lang ba tayo ng content? Kasi, bawal ka na magturo Diba? Bawal ka na mag-ano ng information. Base lang po sa ngayon, yung nabasa ko. Okay? So, kaya ngayon, to sum up, no, mga traders is that, no, hindi pa natin alam, yung eksaktong license ba yun, registration, kasi nakalagay lang doon, you must be registered as financial advisor, no? Yun ang nakalagay doon. At actually, kahit nga, no, financial advisor ka na daw, kahit na registered ka, ay kung halimbawa yung financial product or service or investment securities ay hindi lisensyado sa Pilipinas, sa SEC, ay bawal mo pa rin itong i-promote, no? Bawal mo pa rin itong sabihin kahit na content lang na educational purposes and awareness. Okay? So, kaya yun mga traders, no? Kasi hindi ko pa alam dahil actually sa SEC may mga certifications sila dyan such as yung mga certified
investment solicitor, yung mga capital markets professional, may mga ganyan silang certifications. But dito, I mean, wala pang eksaktong nabanggit, no? Particular dito, kung paano ka nga magiging eligible na makapag-share ulit ng mga gantong bagay. Okay? So, kaya again, guys, to sum up, no? Again, disclaimer, no? Unang-una, kung meron akong hindi nabanggit dito, ay in-accept ko yun at i-research nyo na lang po, no? Ibibigay natin dito yung link. Okay, thank you sa Bitpinas, thank you sa, ayan, yung nakuha ko yung copies. Okay, so kaya naman guys, kayo, no? As traders, as investors, as influencers, KOL, okay, promoters, brand ambassador, influencer, kahit sino ka pa, basta related nga sa cryptocurrency, no? Broker ka, dealer, pabor ba kayo, no? I mean, tinatanong ko lang yung opinion nyo. Pabor ba kayo dito sa ginawang recalibration at pag-impose, no? I mean, taxes, okay eh. Pero para lang po sa akin, para lang po sa akin, medyo mas talagang naging mahigpit, no? Para din naman sa mga tao yan. Pero, di ba, parang, bawal ka na mag-content, mag-promote, magsabi, kahit for education, information purposes lang. I mean, mahirap talaga siya para sa mga content creators, sa mga consumers. Okay, although yun nga, pinapangalagaan or pinoprotektahan yung interest and privacy and syempre yung kapanatagan ng loob, no, na kaayusan sa, kung merong kaayusan sa mga equity fixed income securities, may batas, no, Securities Regulations Code. I think, 'di ba, yun yung ina-adapt nila eh. No, yun yung ina-adapt po nila dito. Crypto version naman, no. I mean, para sa akin po, no. Kaya kayo mga traders, no, approve ba sa inyo? Ligwak ba sa inyo? Ano ba yung opinion at komento nyo po patungkol dito?